Murag wa pa dito sa atong control room, wa pa'y tao, di pa ko ninyong madunggan. Wala pa? Oh, asa ra ning atong control room in charge. Hello? Basig na wireless diha. Test, my test. Hello. Maayong buntag mga igsoon. Katapusang Domingo sa bulan sa Disyembre o sa tuig 2024 atong sugdan ang atong pagsimba sa alas 7 sa buntag o tapuson ang tuig. Uban sa buhi nga Dios, atong iabi-abi ang tanan sa atong panimbahon, atong niana on-site o katong naga-join ka nato via online o ang atong pagtimbaya atong paabot sa tanan nga makatanaw, makasimba via online o katong niana sa atong dapit sa tapukanan sa pagsimba sa buhi nga Dios. Tong awiton ang atong awit sa pag-abi-abi o samtang giawit, pwede na ito hagon nga motindog ang tanan o labi na ito makahimo pa. Atong lamanuhon ang mga kauban, tapad, nasa likod o pwede pa ta mo extend sa atong pagtimbaya sa uban pang mga manimbahay nga niauban ka nato. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome. We welcome you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Naot pa ang atong presensya karon, makadugang sa atong mga kadasig o sa matag usang ania karon sa panimbahon sa alas 7 sa buntag. Ang atong mga pahibalo makita nato diri sa atong chambers palihog sa pagtan-aw. Ang uban na print na dinhi ang kasagaran, ang uban siguro later on pwede nato ipangutana dito sa opisina. Karon ang atong naandan, no? Naandan na nga Thanksgiving sa pagkahuman sa tibok nga tuig para sa UCCP Davao. Murag dugay na ni nga establish busa matingala mo nga naay mga prutas ug uban pa nga niya dinhi. Pero gabi nag-istorya ni Pastor Jay samtang ipahilo na ning mga produce dire, nakitaan nga muraog peting mahalang durian. Unsaon na to pagbutang, no? Durian tag 400 ang kilo. Wow. So, Thanksgiving pagihapon mao ngani nang topic na to, Thanksgiving in Troubled Christmas. So later on ato masabtan og mahinumduman og madasig kita taliwala niya ng mga troubled senaryo sa atong kinabuhi. Dunay mga pahibalo dinhi, padayon kita sa atong New Year schedule, December 31 alas 5 sa hapon magsugod ang atong panimbahon. Doon natay communion service sa katapusang simba Pizza 31 sa Disyembre 2024. Og doon na po kita'y
midweek para the following day, pero virtual midweek service. So walay on-site paghatag sa kagayunan for those who are joining midweek nga pwede pod nga dito sa asa mo dapit, no, kay ang uban nagabiyahe man pero murag short trips ni siya, kapit sa dos ang uban labi na nagtrabaho sa gobyerno, resume na ang mga trabaho o klase. So sa short vacation ang mahitabo karon. Kaden kita sa mga pibalo ato ta sa dunay offer nga gitawag dinhing mga pagtuon mahitungod ni ining string instruments, bowed instruments, no? String instruments ang detalye ni ini palihog sa pagtan-aw, or kung doon na mo gustong mo inquire mahitungod ni ini kanos ang schedule, pwede mo nga makigistorya kang music director Erica Panotes. Sa atong schedule para sa bulan sa Enero, palihog sa pagsusi, ang atong schedule sa Enero nakapatik na po dinhi palihog sa pagtan-aw. Pizza 1 midweek virtual nato, pizza 5 ang atong second Sunday after Christmas, tungod kay karon ang first Sunday after Christmas. Makabantay mo wala na diri ang atong Advent rest kay tapos ng Advent season, musunod na ang Christmas season. So pizza 12 ang atong first Sunday after Epiphany or Baptism of the Lord. Dayon 19 ang second Sunday after Epiphany, prayer for the Christian unity at the same time. Pizza 26 ang atong National Bible Sunday celebration. O dunay pahinumdom hangyo. So pahinumdom og hangyo na gikan sa nomination election committee. Ang hangyo nga mo participate ta. Di pa nato pila pa kabuok ang nag-nominate, no, murag maihap pa kung pwede katong di na gyud maihap, no, pwede daghan gyud ang mga ngalan nga manominate pod aron daghan tao kinini ang opportunity nga mapilian, mahimong kabahin sa atong konseho, mahimong kabahin sa atong board panahon sa eleksyon ug daghan tag mabutang didto. January 12 nga pizza matapos ang nomination period. Sa ato pa doon na kitay dagan na lang og duha ka kapin semana nga mo participate karong Domingo hangtod January 12 palihog sa pag-nominate na adtong mga wala pa sa council nga apelyido hangyo, no, kay aron nga doon na po'y bag-ong apelyido nga mabutang maapil sa atong liderato. Ang atong pagpasalamat nga nahimong mapuslanon, makahuluganon o inspiring ang atong Christmas Eve kauban sa mga bata sa atong wawgad nga mao'y nagpasundayag, silang nagpagamit duyog sa commitment sa maginikanan nga nahimong nindot ang atong Christmas celebration, Christmas Eve celebration. O aron nga dunay may tabong transition sa atong tuig o sa Kapaskuhan medyo pinasahi. Doon na tayo mga flower offering din gikan sa Pabualan family para sa baptism ni ini nga bata unya pohon sa hapon nga panimbahon. Ug doon na sa mga pagpahinumdom hangyo pas pagampo alang sa pamilya sa Villanueva tungod sa pagtaliwan ni Igsoon Digna Villanueva. Former member sa council kini o ang iyang haya tuwa sa St. Peter Panakan kung dunay gustong mutambong sa pag-vigil o sa pagbisita sa Banay unyang gabi ang katapusang service. Tama, Pastor, no? Kay ugma alas 2 sa hapon ang pagpahiluna sa iyang patayng lawas dito sa Davao Memorial Park alas 2 sa hapon. O doon na tayo mga announcement may tungod ni ining atong Sunday School alas 9 human sa atong panimbahon nga alas 7 doon ay Sunday School o alas 4:30 human sa simba sa alas 3 doon ay Sunday School. Dalaygo ng buhi nga Dios nga
ang atong stewardship, care, and service, makita diha ang atong kanang gitawag og faithfulness index. Di na nako basahon ng detalye, palihog sa pagtan-aw sa chambers may tungod sa mga figures sa atong offering. But this simply reflects the faithfulness of God through your obedience and faithfulness also. So, kana deserves a clap offering para sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Dios. Dunay gihimo nga gift giving didto sa Balabag, Kidapawan. Gipanguluhan kini sa atong chairperson sa council ni adtong miaging Pizza 20 City. Ang mga detalye palihog sa pagtan-aw, mga IP ang nahimong o IP children sa Barangay Balabag, Kidapawan City, Mount Apo, sa tiilan sa Mount Apo sa Kidapawan nga side ang nahimong beneficiary ni ining gift giving for the children. Sa atong mga padayon nga mga pagampo para sa pag-alim sikan sa balatian, ang ilang mga pangalan niya dinhi panghangyo og pahinumdom sa tanan nga niya og naga-join ka nato sa online nga kung pwedeng malitok ninyo ang at least duha tulo nga pangalan sa matag-ampo ninyo sa inyong balay. That's your way to participate in the campaign for prayer for healing para sa atong mga igsuon sa pagtuo. Salamat kita sa buhi nga Dios nga ang atong mga igsuon magsaulog na usab sa ilang adlaw na tawhan karon nga semana gikan Pizza 29 karon nga adlaw hangtod Pizza 4 sa Enero. Ang ilang mga pangalan nakapatik dinhi, murag updated na ni kay sukuhay sa tong previous nga announcement nga perting daghanag pangalan. Pero karon murag kini ang pinaka latest update sa atong record sa birthday celebrants, especially for the month of January o sa mga wedding anniversaries for the month of January gikan 28 sa December hangtod January 4. Kung niya ang inyong unaamo palihog sa pagtindog aron nga atong timbayaon kantong mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o sa ilang mga anibersaryo sa kaminyoon, palihog sa pagtindog samtang ato silang haranahan sa awit sa birthday greetings. Diretso na ta sa wedding greetings. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus love is sweeter, sweeter as the years go by. Dalaygon ang atong buhi nga Dios diha sa inyong kinabuhi samtang magsaulog sa mga importanteng pizza sa kinabuhi, especially ang birthday o ang wedding anniversary. Pahinomdom, invitation para sa tanan, part sa atong Thanksgiving celebration after sa service. Doon na kita'y painit nga regular, pero kini siya hawag nato nga mo appeal para sa atong potluck fellowship after the service sa 7 o'clock. Gandam kita sa itong mga sa mesanin di ay ang fellowship sa ubos. Para dito ta dito medyo na iluag-luag nga lugar. Andam kita sa atong mga kaugalingon sa pagsimba.
palihog manindog. Dayigang Diyos tungod sa maayong yuta nga gihatag kanato og katuigan nga puno sa kadayig. Nagpasalamat kita sa grasya nga atong natagamtam. Ang Dios maayo kanato sa iyang paghatag og lain na usab nga tuig. Gipili sa Diyos nga higugmaon kita og paduolon kita. Ang Diyos magdapit kanato sa pagtagamtam sa maayo sa atong palibot. Mapasalamaton kita sa pagkaon, puy-anan ug pamilya. Ang Dios nagpadagaya sa atong kinabuhi sa daghang mga oportunidad. Atong pag-uho ng atong mga panaad sa Diyos niining taknaa. Hinaot nga ang pagpasalamat moawa sa mga buhat sa mabination. Aniya kita aron sa paghinumdum ug pagpangita sa kabag-uhan. Mianhi kita aron maminaw sa pulong sa Dios. Dayugo nato ang Diyos sa atong mga awit sa pasalamat, maglipay o katawhan. Magampo ta. Mahinatagon nga Diyos, kansang presensya ania kanamo, dasiga kami sa pagtutok kanimo ni ining taknaa. Ablihi ang among mga mata aron makakita namo nga katingalahan nga imong gihatag. Buksi ang among mga dalangpan aron kadungog kami sa imong mga sugo, sa imong mga buluhaton ug sa imong mga lagda. Ablihi ang among mga kasing-kasing sa pag-atiman sa mga kanihanglan. Buksa ang among mga baba og pagsinggit og pag-awit sa kalipay og pakig-amgit sa maayong balita sa kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo, ampo kanagi sa pag-ampo nga niyang ginampo nga nagayong Amahan namo nga naa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw.
ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, Hinunoa, luwasa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Diyos aman daigod, anak ug ang Espiritu Santo, sukat pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, hinaut pa. Maglingkod palihog. Niining tungura mo duol kita diha sa balaang presensya sa atong gamhanan nga Dios alang sa ato ang paghinulsol. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Pinaagi nining maong mga pulong gikan sa balaang kasulatan, muduol kita diha sa presensya sa atong gamhanan nga Dios, uban ang atong pagampo sa paghinulsol. Samtang mag-aawit kita sa himno sa paghinulsol. Dabati sa atong Ginoong Dios ang atong pagsugid kaniya, sa atong paghinulsol kaniya sa atong kasalanan. Ug nakita niya ang kamatinud-ano niini. Ug tungod kay dili siya mutugot nga adunay usa sa iyahang mga anak nga mahilayo kaniya. Niining mao nga takna gidawat sa Ginoo ang atuang pagpangayo sa kapasayloan. Ug tungod sa iyang dakong gugma kanato, iya kining gihatag, gitanyag kanato atong dawaton ang kapasayloan nga gihatag sa atong gamhanan nga Dios, uban sa kabaguhan sa atong kinabuhi. Busa magapadayon kita sa paglakaw nining bago nga tuig, diha ug alang sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay kita mga pinasaylo naman. Amen.
Ingon nga mga pinasaylong katawhan sa Dios, muduol kita karon diha sa iyahang presensya alang sa atong hiniusang pag-ampo. Mag-ampo kita. Labing balaan o gamhanan namo nga Dios, tag-iya sa among mga kinabuhi, tuburan sa tanang mga panalangin nga among gihuptan. Niining katapusang Domingo sa tuig 2024, nagahiusa og nagatigom kami o Dios diha sa among pagsimba, pagdayeg sa imuhang ngalan. Tungod sa imuhang mga panalangin nga imuhang gipatagamtam o gipadagaya nga rikanamo sa tibuok tuig. Takos ka Ginoo sa moang mga pagdayeg o pagpasalamat. Nasayod kami nga diliigo Ginoo ang mga pulong pagpasalamat ug walay ikatumbas ang imuhang mga buhat nga ri sa among tagsatag sa kakinabuhi. Apan bisan pa man niana tugote kami Ginoo nga mopadayag sa amoang pagpasalamat nganha kanimo. Ginoo, daghang salamat sa mga butang nga imuhang gipatagamtam nga ri kanamo. Sa nagkalain-lain nga mga kasinatian nga among nasinati sa tibuok tuig. Adunay mga pagsulay, adunay mga challenges nga amo ang nasugatan Ginoo. Apan nasayod kami nga kinikabahin sa amo ang kinabuhi. Ilabi na kabahin sa amo ang pagtubo sa among pagtuo nganha kanimo. Taliwala niini o Dios, nagapasalamat kami. Tungod kay we were able to overcome sa mao nga mga challenges Ginoo. Nasayod kami nga wala ikaw magasaad kanamo sa usa ka smooth life. Apan ang imuhang saad mao nga diha sa moang panaw sa kinabuhi. Anaa ikaw nagapakiguban kanamo. Bisan pa man diha sa among pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. Busaan niya kami Ginoo niining katapusang Domingo sa mao nga tuig. Mapasalamaton nganha kanimo with our strong faith, O Lord, tungod kay nasayod og nagatuo kami nga nakahimo kami, nakasugakod kami sa mao nga tuig. Tungod kay anaa ikaw, nagapakiguban kanamo. Salamat o Dios sa imuhang katawhan nga ania karon dinhi diha sa among pagsimba kanimo. Mapasalamaton usab kami Ginoo sa mga kinabuhi nga imuhang gilugwayan hangtod nining mao nga takna. Ug bisan pa man niadtong nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan niining mao nga semana. Sa among pagpakigduyog kanila Ginoo, itugot nga padayon ikaw nga magapakiguban kanila. Bisan pa man niadtong mga managtiayon nga nagasaulog usab sa ilahang mga wedding anniversaries. Itugot o Dios nga padayon ikaw nga makiguban kanila. Ug padayon ikaw nga magagamit kanila. Ingon nga mga instrumento diha sa imuhang gugma ug kaayog mahimo silang mga living testament, O Lord, sa imuhang gugma ilabi na ngadto sa uban. Ginoo, nagaduol kami diha sa imong balaang presensya kauban sa nagkalain-lain nga mga kahangawa sa imuhang katawhan.
mga concerns sa imuhang katawhan nga gusto usab namo nga ipadangat nganha kanimo. Padayon kami o Dios nga duol sa imong balaang atubangan diha sa among pagdala sa among mga kaigsuonan nga anaa karon sa nagkalain-lain nga mga pamati sa ilahang lawas. Pipila kanila o Dios anaa sa tambalanan ug uban kanila anaa sa ilahang mga panimalay. Amo ang gidala diha sa imong balaang presensya Ginoo, ilabi na ni adtong among mga kaigsuonan nga ang mga pangalan anaa sa among prayer request. Itugot o Dios nga ang imong balaanong mga kamot magahikap kanila. Amo ang special nga tunol nga kanimo o gilift nga kanimo o Dios ang amuang igsuon nga si Jean Luvet Romanos nga anaa karon sa tambalanan. Itugot Ginoo nga ikaw hikap kaniya magapagsiguli sa kabaskog sa iyahang panglawas ilabi na diha sa whatever procedure o Lord nga iyahaon niya nga i-undergo. Kang Joycelyn Carpio Ginoo nga anaa usab padayon sa iyahang medication ug ang uban nga dili namo malitok sa ilahang mga pangalan. Itugot Ginoo nga ang imong balaanong presensya maoy magapakiguban kanila, magahikap kanila, and we pray, O Lord, nga ang imuhang healing power will be upon them. Ginoo mo usab nga gidala diha sa imong balaang presensya diha sa amo ang pagpakigduyog sa pagbangutan sa banay ni Digna Duran Villanueva diha sa iyahang pagtaliwan. Itugot Ginoo nga ang ikaw maga-comfort hilabi na sa iyahang kinatibuk-an nga banay o Dios ug magahatag kanila sa wisdom aron ilahang masabtan Ginoo ang mao nga kahimtang o kasinatian nga anaa sila karon. Bisan pa man niadtong among mga kaigsuonan Ginoo nga padayon nga nagmourn, padayon nga nagrieve diha sa pagtaliwan sa ilahang mga manahal sa kinabuhi. Lord, padayon usab kami nga nagaampo nga kanimo ilabi na diha sa kinatibuk-an nimo nga iglesia. Mapasalamaton kami sa mga nahuman nga mga activities in line sa amo ang Christmas celebration ug nagatuog nagalaom kami Ginoo nga ang mao nga mga buluhaton kabahin sa pag-celebrate namo sa imong adlaw na tawhan nakahimaya gayud sa imong ngalan. Ug sa uban pa nga mga buluhaton, mga programa o Dios, padayon namo kini nga gisangat nga kanimo. Uban sa pagampo sa imong mapadayonon usab nga pagbulig kanamo. Amo usab nga gilakip diha sa amo ang pagampo o Dios ang mga kabatanunan nga ato karon sa Tikulon Malita nga naga-attend sa Christmas conference. Itugot Ginoo nga ikaw magapanalangin kanila as we pray for their safety, O God. Ilabi na sa ilaha usab nga pagbiyahe pabalik sa tagsa-tagsa nila ka mga local churches. O Dios, nagkalain-lain nga mga kahangawa ang amo ang gidalangan kanimo kauban sa imuhang mga katawhan. Ug itugot Ginoo nga ikaw nagapanimati kanamo. We are confident, O God, nga ikaw nagaandam na og mga tubag sa amo ang mga pagampo nganha kanimo. Busa amo kining gisangat nganha kanimo o Dios uban sa mga pagampo sa imong katawhan ug bisan pa man ni atong amo mga kaigsuonan nga nakig-uban kanamo virtually. Uban sa mga hangyo usab nganha kanimo o Dios nga ikaw lamang ang nasayod. Amo kining tuboy nganha kanimo uban sa dakong pagtuog pagsalig nga ikaw nanimati kanamo. Pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo kini mao ang among mga pagampo. Amen. Sa kasakit o kasadya sa lahupan kako
basa sa kasulatan, ginutlo sa Salmo 8, Salmo 103, ug Mateo 2. Atong basahon sa tubag-tubag. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan, sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya. Inigsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat sa bulan sa kabituunan nga imong gipahimutang. Apan gibuhat mo siya nga ubos, lagjutay kanimo, o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Ang mga karniro ug mga baka ug mga mananap sa kalasangan, o Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayod sa ngalan, sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Dayga ang Ginoo o akong kalag, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Busa mi bangon si Jose, gidala niya ang bata o ang inahan o kagiw sila ni adtong gabi una padulong sa Ehipto. Sa pagkamatgon ni Herodes nga nalinla siya sa mga bisita, labihan gayud niyang sukua. Unya isugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa 2 ka tuig ug ubos didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. May tingog nga nabati dito sa Rama, sa kamapait nga pagminatay o pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, o walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Kini ang pulong sa Dios. Gipanalanginan kita sa atong pagpagtalinghog niini. Maligod ta. Be joyful in the Lord, O ye lands, so be joyful.
Salamat, Glorious Harmony Choir, sa mensahe sa awit, sa pagdaig sa Dios o sa pag-andam sa atong pamalandong. Salamat, Jong. Where's Sheila? Huh? Cancer. Okay, si Jong is visiting us, the son of Elder Estinila Baring, with Sheila and the children. Salamat sa pag-join sa choir as you are part of this choir from the very beginning. Puhon sa pag-uli sa Canada, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. While they are here, ang iyang ginikanan to sa Canada. Exchange gifts sila. Hallelujah. Praise the Lord our God. Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan. And happy Thanksgiving Sunday. Amen. Are you ready to give thanks to the Lord? Amen. As we've been doing this, Pastor. We've been doing this all the time. But today is, let's special because it's the last Sunday of 2024. Hallelujah. And pasalamat ta nga we survived 2024. Hallelujah. And we are here by the grace and mercy of our Lord. That's why ang title, Thanksgiving in Troubled Christmas. Not everybody can say Merry Christmas. Dili tanan makaingon nga malipayon ang Pasko sa ila. Ngano kaha? Tungod kay in the midst of festivities over the Christmas season, sa naghuot nga mga sakyanan diri sa syudad, taas kayong traffic. Unya daghang nagpost sa Facebook nga, thank you Lord for our safe travel for 3 hours from Turil to downtown. Abi na ni adtog Kidapawan. Abi na ni adtog Kidapawan. So exaggeration po itong 3 hours. Pero kanang taas kayo ba? And then nagingon, asam ni mga tao gikan? Wala ba'y tindahan dito sa inyo? Nya napoy nasuko sa taga-Samal. Ngano wala mo'y dagat sa inyo? Ngano diri man jud mo magtapok sa Samal? Tag 3 hours to 5 hours? Ako na-experience na ako ng 5 hours. Gabi Dili, gabi na aging bulan. Unsa nakaha ka lang karon?
It's not all merry. Tungod kay mamalingki ka para nga nindot unta ang imong pagkaon dito sa palingki, perting daghanang tao. Kay nakadawat di ay akap. Akap? Akap or ayuda? Basta mo na ayuda, ug daghan din mga bonuses na nadawat. Muna mga tao dito hindi mahulugang karayom sa dami ng tao. Grabe, dahan kayo. Pero dili ito ang problema. Ang problema jud kaning kan. Talaga ning imong presyo nga paliton. Niaging adlaw 300 pa man to. Pagkasunod adlaw na 500 na. Malagi kay Thanksgiving man lagi karon. Nya nagulat-hulat kog nabay magdala og prutas para ihalad diri. Wala man jud nagdala. Sa tinuod lang ha. Si Pastor Lenny lang naigihatagan siya og watermelon, iyan na lang gi-offer karon. By the way, so dito Miss Palinggi, istorya na Pastor Winsel kahapon. Ang durian 400 ang kilo. Hallelujah. Praise the Lord our God. Inako di na lang kumo Thanksgiving. Kanang lingin-lingin na lang akong paliton kay uso biya karon lingin-lingin no? 7 ka lingin nga ingon ani nya 7 pod ka klase. So naay 7 ka lingin dire. Nga kani symbolic lang ni of Thanksgiving nga atong produce nga gihalad sa Ginoo. Dili na ibaligya ha. Kay Pastor Lenny na o kay pastor na ang isa diha. Amo lang nang gibutang diha. Pagpasalamat sa Ginoo. Kung inyo nang dugangan walay problema pon. Malipay ra ang Ginoo gihapon sa pagpasalamat. Dili tanan nakaingon nga Merry Christmas. Kay daghang mga tao hangtod karon busy kaayo sa ilang pagpaningkamot nga makadugang og income sila. Imagine na lang nimo ng mga tao sa palengke nga mga naninda. Wala siguro na sila Christmas party. Or kanang mga naa sa malls. Di ba kita sige tagtapok sa mall, karon mga dagkong tindahan. Pero kanang mga tindira day, unsa na sila? Kanang fake na. Wala na sila. Wala nga party. Kamusta ka na sila mag-party, no? Kaya naman sila, next year. Next year na. Mga Valentine's na sila mag-party. Valentine's. Nya, mabdag next year. May nga nabot, next year na lang po. Kaya naman tayo, ilang iserve. Daghang mga tao, dili ka merry. While, ang Pasko po, para sa uban, mapod ni ting ubo o ting sipon. Gipang ubo na, may gipang sipon na. Daghan na kayong gipang ubo o gipang sipon. Kaya matod pa, 'tis the season to be sneezy. Matod pa bitaw. Daghan na kayo, daghan na nag-face mask. Tungod sa dagan sa panahon, dili lang diri sa Asia. Labi na dito kaha sa laing dapit. Kini ang panahon nga daghan kaayo ang atong giapilan nga Christmas parties nga na party fatigue na ta sa kadaghan. Giap-ihap na ako diri sa simbahan kay kita lagi dako man kay nga simbahan daghan kay tag organization naa sa mga minimum of 15 ka Christmas fellowship and parties among naapilan. Kaming mga pastor 15 ang minimum. Pastor Lenny 20 siguro na, Pastor Winsel mga 19. Ikaw man, pila mong parte nga naapilan. Bisan gani kanang mga seniors. Kaning seniors, daghan kay parties. Senior citizen, nya di ba na sila pwedeng dili maapil. Kaya ano, naaman dito ang hinatagay sa ayuda. So, makadungog ko dito sa mga storya sa mga CWA nga nagabian na sila uli. Nagabian na sila uli sa ilang Christmas party. Gikan sa isa ka party dito sa Bangkal. Padre. Napay ubang si WA, nabuntagan na. Christmas party. Nag-istorya sila. Ano, inaani mo talo? Biti mo dyan itong bisiha? Napoy isa na ingon, salamat ka. Kaya dili tanan na aka-parties. Dili tanan na opportunity mag-party. Na ay mga tao, wala dyo'y party. Labi na itong mga tao nga di kayo hilig og tapok. Ang Christmas jud ang pinakamingaw nga panahon sa ila. Kaya di man sila hilig og tapok. Nya ang
ang Christmas, tapok pa jud na. Di ba? Di ba na pwede ko ulit tapok ang Christmas? Kaya naman joy, grabing kaon. Pero ang worst nga istorya sa Christmas, katong disgrasya sa pamilya. Kaya kani man gud ang panahon nga magbiyahe ta. Biyahe, no? Biyahe from all over the country, magbiyahe ang mga tao. So naay pamilya gikan sa Cagayan de Oro ni adto General Santos City or Marbel ba to? Sa dalan lang diha somewhere sa Marbel, no, Pulumulok. Disgrasya sila. 5 ang patay sa ilang pamilya. Kasusubo nga Pasko. While gahapon ni gawas ang news gahapon. Sa panahon karon ha, sa atong panahon karon. Sa atong panahon karon nga moingon ta nga we are living in a peaceful city and a peaceful region. Dito sa Carmen, dunay usa ka bus nga gi-hold up. Karon nga panahon na ay hold up. Unya ang isa ka pasahero na baril, patay. Isa ka pasahero. Butong siya ba joy tuyo or kwarta ba lang ba ang tuyo? Kaya siyempre panahon sa Pasko daghan pod og mga kawatan. Daghan pod og mga awat, daghan pod maghimog daotan. Kay mag Christmas party pod sila. Siguro. Pero ang worst kay bisan gani karon sa atong panahon. Napa ba joy hold up karon? Dugay na kay kung wala kadungog og hold up sa Davao City. The last time nga nakadungog tag hold up diha sa Allied Bank, sorry to mention, diha dili hold up, diha dapit. Involving a long story of a woman from Manila. Ang iyang kidnapper, abductor, naabot dire. O gibirahan sila diha. That was 10 years ago. O unsa? Wala na ta kadungog ana. Kay kanang mga hold upper diri sa Davao ginahipos na. And dapat hipuson na sila. I mean, anong sila may tayo maghari diri sa atong kalibutan? Dapat ang maghari ang mga matarong. Amen? Pero hinay-hinayon lang paghipos. Kanang kaan lang ba? Kanang dakpon, ana, pusasan. Niya ko tahon gamay dito sa kilid. Pagkumpisalon. Lord, pasaylo lang mi Lord. Christmas revenge. Pantay lang ka. Naaday hining mga panahon na. While dito sa Malita, nagikan mi itong 26, gihatod na mo ang young people nga nangapil sa annual conference, pero timang daghan na to, mga 200. Nanapo yung bang mga youth. Pag ulit na mo ni Ediboy, grabing ulan, gikan sa alas 4 sa hapon, hangtod alas 12 sa gabi, dire sa to alas 2, katong 26. And you would expect, with that heavy rain, mubaha jod. Og sila ang naigo dito sa Malita. Naitulay nga na guba, na nabahaan, daghan. Nabahaan na pod. Pasko pa naman. Nga guba ang mga balay. Pero dili lang dahil sa Malita, pati dahil sa Sarangani area, Sarangani province, daghang mga towns dito, nga naigo usab. Not everybody enjoys a Merry Christmas. Una kung wala ta kasi natin ni adto, pasalamat ta sa Ginoo. Amen? Na dili ingon nga sila kanang less nga swerte, word swerte. Nagrasyahan pa ta. Nagrasyahan ta. God spared us. God protected us. So taliwala ni ining tanan, mahalad kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay naay Dios nga angay pasalamatan sa tibuok tuig bisan pa kung ang ubang Pasko, dili kaayo malipayon. Mag-ampo kita. Lord, salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Kay ikaw nagapuno sa tanan namong gikinahanglan sa tibuok tuig. Dili lang sa Pasko, bisan pa kung duna say panahon nga ang among Pasko dili kaayo malipayon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Sa paday namong pagmamalandong, uban ni kami Ginoo nga masintro ang among unahuna, ang dasig kami sa imong pulong bisan pa sa imong alagad gamita o Dios. Amen. 2,000 years ago,
Dunay usa ka diktador nga hari nga gusto niyang i-cancel ang Christmas all together. Gusto niyang iundang ning pagsaulog sa Christmas. Kaysa dihang naibalaan ni King Herod nga katong mga bisita, the wise men nga iyang gisabot nga kung makita na ninyo ang bata, balik mo kay ako maadto pod kalagpod kog regalo sa iya. Pero the wise men were warned not to go back to Herod. And when Herod learned nga naisahan siya, he ordered the murder or the massacre of the innocents. Muna katong 28 is Innocents Day. Gisaulog na sa kanang kalendaryo sa Katoliko. Bisan kani sa ato usahay. To remember that the first Christmas was not a festive Christmas. The first Christmas was not as celebrative or celebration sa atong panahon karon. Kaya ang first Christmas ended up with the massacre of estimated kuno 20 ka mga bata dito sa gamayng lungsod sa Bethlehem. Kaya si Herod nagunahuna na dili pwede naay mo puli sa iya. Hapit na cancel ang Christmas. Kung nahitabo to, cancel, walay Christmas karon. Walay Christmas, walay gurani, walay tapok, wala tanan. Kung nahitabo to, wala tanan. The first Christmas could have been canceled. Sama sa sad experience sa Bethlehem, as I mentioned it 3 Sundays ago, that there is cancellation of Christmas celebration in Bethlehem. Ngano? Because of wars, because of killings and patay sulod sa Bethlehem. Okay, the most number one important place on December 24 and 25 is Bethlehem. You would imagine millions of people would visit that place for that week. All over the world. Kaya gusto mo experience sa Christmas dito sa Bethlehem itself. But this year, canceled. Sama sa nahitabo sa panahon ni King Herod. Sumatod pa sa Matthew chapter 2, the first family, si Jesus, si Mary, and Joseph, as warned by the angels, or the angel, ilang gihimo ang dako kayo nga escape, the great escape of the first family. Si Joseph was warned nga do not stay in Bethlehem but go to Egypt aron maluwas kamo og ang bata. Ang ilang pag-iskapo gikan sa Bethlehem to Egypt was not easy. At that time, Jesus was around 2 years old. And the family becoming the first Christmas refugee. Yan ang political term, no? Si Jesus o ang iyang ginikanan, sila ang unang bakwit sa panahon sa Pasko. So na may binakwitay sa Pasko tungod sa gera o guban pa, sila ang una. Again, let us be reminded that the first Christmas celebration was not that festive or joyful or peaceful. It was a very dangerous time. In fact, escape for Joseph, Mary, and Christ. But thanks be to God, salamat sa Ginoo, for sparing His own Son. Iyang giluwas ang iyang anak. Gikan ni adtong makalilisang nga panghitabo. Aron nga ma-fulfill ang iyang purpose sa
pag-anhi dinhi sa kalibutan. Atod pa sa awit, kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kung wala sila naka-escape, wala untay Pasko karon. Kung wala sila nakaadto sa Egypt, wala untay selebrasyon karon. O walay pagsimba karon. Walay kaluwasan kanatong tanan. O walay rason nga magpasalamat. Pansalamat sa Ginoo kay ang iyang anak iyang giluwas. Usa ni sa mga higayon nga giluwas niya ang iyang anak. Bisan pa kung ang ultimate purpose is really to sacrifice his own son. Because ultimately, ang ending is God did not spare his son. Romans chapter 8. For us, that escape was temporary. But it is done. It was done by the Lord. Aron adunay pagsaulog sa pagpasalamat sa Ginoo. So we give thanks to the Lord. Kay matud pa sa Psalmist, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Atong daigon og pagkabulahan ang Dios. Ang atong kalag magpasalamat sa Ginoo. Ug dili na daw kalimtan ang mga benepisyo nga iyang gihatag. Taliwala sa daghang trouble, dili lang sa Christmas. Dili lang sa Christmas. But all throughout the 365 days, gihatag sa Ginoo this year 2024. We bless the Lord and forget not the benefits the Lord has given us. So atong gidaig ang Dios o gipasalamatan siya bisan sa mga hagit nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Pero ang question, who is this God that you are giving thanks? Who is this Lord that you are sharing your worship and adoration? Dunay theologian describe God in two ways. One, ingon siya, consider the God of order. The God of the Bible that we know is the God of the universe. The God of order and not confusion. The God and the King of the whole earth. The God omnipotent, the God omniscient, and the God omnipresent. Ganang mga tulo ka, omni. Kaya piw? Remember nyo na? The attributes of the Lord. The God that we know is the powerful God, creator of the heavens and the earth. Designer, in control of the whole universe. Madud pa sa nagsulat sa Salmo 8 sa English, when I consider the heavens, sa dihang ako mamalandong sa taghang mga butang nga naglupad sa kawanangan. Nakapamalandong na babu, ana? Akin ako nang gibalik, ako naman nang gistorya sa daghang mga tigom. Karon bago lang lately ba? Kan kay ko na nahibulong na amaze ka sa karibang mga science of astronomy. Kita ni agi man tana astronomy. Dili astrology. Although sumpay nang astronomy, astrology magsumpay man na. Pero ang astronomy, di ba? Astronomy is the study of heavenly bodies. Heavenly bodies. Langit nun nga lawas. Langit nun nga lawas. Dili, kanang mga planeta o mga stars pa, no? Ingon ang Salmo, when I consider all of this,
Kunya kanang when you open that video clips dito sa imong cellphone, di ba? When you open one page niya, imong tanawon, mo daghan mo pop up daghan. And then even if many of these people, scientists are mga kanang mga atheists, di mo to Ginoo ba? Pero sila mismo, when they describe what is in the universe, mabungog ka kung imong imaginasyon. Now, for example, di ba we belong to a planet Earth. And our planet Earth is part of the what system? Water system, solar system. And our solar system is part of the galaxy called the Milky Way. Ang kabalo mo pilay sulod nga bituon stars sa atong Milky Way, 400 billion stars in our Milky Way lang. Unya ingon ang mga science, sa modern nga mga science karon, tungod sa dagkong telescope o sa paglupad sa mga daghang mga space, sa tao ka na? Spaceship, kanang mga satellites, daghan gayong nang lupad. Ilang na-discover? Ngayon, you are talking of trillions of galaxies. Trillions of galaxies. And in one galaxy, you are talking of 400 billion stars. Then how many stars in the universe? The eye? My God! And there's another story. Nga, in the next 4 billion years, napabantana, no? 4 billion years? Buhay, pabantana. In the next 4 billion years, ang Milky Way o kaning the nearest neighbor nga atong galaxy, the Andromeda. Burag taga-Korean, siguro, Korea, siguro nagikan, Andromeda. Ang Andromeda, burag kaunon niya ang Milky Way, in the next 400 billion years, tungod kayo nagalihok man dahil ni sila, mag-collide sila. Mag-join forces sila. Ningon dahil ng mga science, ningon dahil ng mga ordinaryong tao, magbanggaanay ba na sila? Ingon ang mga scientists, dili. Kay millions of light years ang ilang gap from one planet to the other. Even if you look at it in a picture, mura lang na sila og circle. Wow! If that will not amaze you, then who are you? Then what are the things that really can amaze you? When I gingon sa Psalm 8, when I consider all of this, when I consider the moon and stars, how in the world will all of this exist without someone in control of them, designing them perfectly so that it will exist, even as the scientists would say, in the next billions of years. In fact, one example, kaning atong Earth, di ay? Kaning atong Earth is perfectly located in compared to the distance to the sun. Kanang adlaw. If it is 10% closer to the sun, sunog na tang tanan karon. If it is 10% farther than the sun, mura na tag Canada, nga walay undang ang snow, ang kabugno. Kanang Jupiter. Nganong na may Jupiter sa atong palibot nga nagtuyok-tuyok pod? Siya day ang tigsalo sa tanang mga naglupad nga mga butang diha nga dili moabot sa Earth. Kaysa iyang kadako ang tanang mga asteroids dito muigo sa iya. It displays perfectly. Pero sa dihang nilupad na tong Voyager 2, tong usa ka satellite nga layo na kaayo, naag-picture siya. Pag picture daw niya, kadang nitalikod siya sa iyang paglupad, layo na siya kaayo, nag-picture siya sa asasagikan. Napicturean niya ang universe, part of the universe. Kunya, if this is the universe, okay, if this is the space nga iyang napicturean, kabalo mo sa Earth, if this is the universe, ang Earth kanilang, nadalang kadako, ang Earth. Dako na ganun siguro ni. Kaya it's just a
tiny dot in the big cosmos controlled by the Lord our God. Munang ningon sa Bible, only fools that say there is no God. Buang lang ang musulti, or buang lang ang musulti, nga walay Diyos in control of all of this. There is a God up there, so high and so powerful, layo kayo. But He is in control of everything, just as He is in control of you. If He controls all of that, He controls each one in our time. Munang niingon ang psalmist, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Dingon na di ba? Kung magtanaw ko diha ba? Magtanaw ko sa palibot ba? Kung saan ko ang tao? What is man? If you would look all of this, if you would imagine all of this, what is man and woman that you are mindful of him, Lord, and the Son of Man that you care for him? What is man? Unsa ra gud ta? Next slide, guys. What is man? The God that we know who controls all of this, thank God, kay one day, He came. Kung wala siya ni anhing, di na to siya mailhan. Kay layo ra siya kaayo. Dako siya kaayo. Thank God, one day, the God of the universe became flesh and dwelt among us. Amen? And the word is, the name is Emmanuel. God tabernacled with us. God lived with us. God came. This God who is in control of all of these things in the space, He came in a tiny baby. So that the God we know, the God of order, will be recognized as the God who is loving and personal. For God so loved the world. All the other stars are just decorations. All others are just decorations, are just for His glory. As the scripture says, the firmament declares the glory of God. All of this declares the glory of the Lord, but His special love is on the planet Earth and those people living. One day, God became like us. That's why the God we know is a loving and personal God. That is why we give thanks to the Lord for everything that He has given us. The God of order, the God of love, we give thanks to our God, especially to our family. We give thanks to the Lord for the gift of life and the gift of family. Why family? Especially Christmas? Because family is forever. Amen? Family is forever. Can we say that? Family is forever. Kanang karon sa Facebook, puro families ang picture, di ba? Families jud tanan. Mag-post po tag ato kay parang nga naapod tay i-share. So pasayloan na lang mi nga nag-post pod mi ha nya moagi gani sa inyong page, like na lang pod mo. Gamay. Ako, kami. Kaisa naman mi kaayo magtapok jud nga daghan. Kanang kompleto ba? Kaysa akong family, ako na may na separate. Naamon sila tanan sa mental. Ako, adto lang ko nila diri. Ako yung maadto dito. Pero panagsara kayo. So when I hosted it in 24, lipay kay ko. Malipay kay ta. Kaya kanaro dyan ang atong kalipay. So we give thanks to the Lord. Now, 4 things nga atong pasalamatan. Very easy to remember. Number 1, we give thanks to the Lord for the hope for our family. Amen? Hope. Nagpasalamat ta sa Ginoo sa paglaom nga iyang gihatag sa atong pamilya. Napa ba'y paglaom ang atong pamilya? Amen? Naapa'y paglaom ang atong pamilya? Naapa? Na-experience nato na karon. Karon tuigan na-experience nato ang grace and mercy of God. Na ay paglaom ang atong pamilya.
ang atong anak, ang atong kapikas, ang atong igsoon, ang atong ginikanan, na ay paglaom. Amen? Kaya ang Ginoo nagpadangat kanato. Bisan sa kangit-ngit. Ito pa sa awit sa choir, there is a ray of hope. In Tagalog, may bukas pa. Kung mo nga translation, the ray of hope, niya Tagalog, may bukas pa. Kanang naibidlisiw sa paglaom. Masking unsa makangit-ngit ang atong giatubang sa atong panimalay, ihatagan ta sa Dios o paglaom. Amen? That is true this year, and we pray that will be true for 2025. One example, kani kabalo mo aning tanan. Kailatan ni Mary Jane Veloso. Paspas kayo ang news tungod sa Pasko. Pero katong wala na dili kay mo tigbasa og news kay Facebook lang mo permi. Sa ako na lang mo maminaw. Kani siya. Yanong Pinoy, pobre. Ang ginikanan nagbuyog, barong-barong. OFW, pila ang OFW? 10 million people, 10 million Filipinos. More than 10 million, Jong. Kamo, takang kayo mo. Pero kani siya, biktima. Human trafficking, na drug trafficking siya, yung kaso. Sa Indonesia, in 2010. Baril, i-execute na siya in 2015. Doon na siya kauban nga 8. That day, gi-execute ang 8. Siya wala. In last minute, nanawag, naggang panawag, si Digong, agayang paani Digong, nanawag, ang ubang mga DFA official, please cancel the execution in 2015. Last minute. Di ba naaman nga istorya dari sa Pilipinas? Kato ganing naapatay death sentence dire. Nga last minute, ang telephone, paminahon, kaya basig na mo tawag, stop the execution. That happened to Mary Jane Veloso. Daghang nagtabang dito nga mga human rights advocates, human rights group dito sa Indonesia. Kahilak ka nitong isa ka human rights advocate. Kay they knew she is innocent. Masa ko'y mahimo anang OFW magdala dito droga. Pila to ka kilong droga yang gidala. Usukot ka na nga naay death sentence sa Indonesia. Og this year nakaluy-an jud. Kay ang bag-ong presidente og ang iyang administration ni sugot nga tiwason na lang niya ang iyang gikan sa death sentence na reduce into 20 years sentence. Na-serve na niya ang 16 or 14. Tiwason na lang diri. Munang nakauli si Mary Jane Veloso. Can you imagine the prayers of the family? One day, ingon gani iyang nanay, as recalled by Veloso, nga wala nang pag-asa. Wala na. Pero niingon ko, no, don't worry, nanay. Even if no one helps me, someone will. God is there, and one day, a miracle will happen. And it did happen. Nakauli siya. Usa ka sunod nga mahitabo sa iyang kinabuhi. But here's is an example that they never give up in prayer. They never stop in prayer. They always prayed, and they prayed all the time. They pleaded for the mercy of God, the mercy of the Lord. Now, she is here. Napay kaso kung tiwason ba niya, i-amnesty ba siya sa Pilipinas, whatever. Pero para sa kuha, safety na siya. Kay nakauli na siya. Ang iyang mga bata nga gagmay pa, tagko na kayo. Maoy ni tagbo siya dito. What is the point, my friends? Very easy. One, pasalamatan nato ang government of Indonesia. Terima kasih banyak. Meaning, thank you very much
President Prabowo. Kaya without him signing and allowing it, it will not happen. Maskin pa kung saan mo plea, if the administration, the new administration will not allow, they allowed it, thanks be to God. Kung sa kahay exchange, wata kabalo. Whatever is the exchange, wata kabalo. But what is good is she is here. This is the greatest Christmas miracle. Perhaps the joyous Christmas miracle of all. For there is hope. Amen? There is hope for the Veloso family. The Lord had shown that. Second, peace in our home. The second thing we are thankful for the Lord is peace in our home. As the scripture says, God forgives and God heals. Psalm 103, verse 3. God forgives, meaning your peace with the Lord, and God heals your peace to yourself. Di ba kita? We need peace in our hearts. Kaya grabe tag stressful moments. But Psalm says in 103, do not forget the Lord, who had forgiven your sins and comforted you and healed you. Hallelujah. Giayo kita sa Diyos. Amen? Giayo ba ta sa Diyos? Giayo ba ta sa atong mga sakit? Amen. Giayo ta sa Diyos. Salamat, Ginoo, kay dunay lusartan. Og amlodipin. Og captopril. Kani, sorry, ako lang ng invention. Do you know, those medicines are miracle also? Karena na-realize mo na ako na, kaya na naman ko ginainom po. Kana ba? Lord, thank you. Kaya na. God heals. But there's one piece in the church nga we pray nga mahitabo. Last December 21, we hosted the Christmas of the Central District Worship and Fellowship. Dinhi, nag-host ta. Epionix. Sa atong hosting, naay mga 200 kapin gikan sa ubang simbahan nga naka-appeal sa Tigom dinhi last December 25. Dito ang atong chair, nag-greetings, dito tang tanan, busy kayo mi. Salamat sa UCM, CWA, CIF, CYF, Senior Citizens, sa tanang mga nag-participate, nag-contribute, o kanang tagad og maayo. For like 7 years, we have not hosted a gathering like that. For 7 years. Nadugangan pa ning mga issues nga giatubang. But thank God it happened. And I know nga ni marka sa kasing-kasing sa mga tao ang atong gipakita nga kaayo. And if there's one prayer, peace on earth, peace in the church. Talego ng Diyos. Third, we thank God for the joy. Not just the joy to the world, but joy in our home. Pero asa makita ang joy? Kanang joy in contentment. Di ba, January 1, nagpray ta, Lord, hatagi kami sa tanan namong gikinahanglan. Nahatag ba sa Ginoo? Ang tanan natong gikinahanglan? Honestly, nahatag ba? Di ba? Pero naay mga butang nga, ang imong gipangayo, wala gihatag sa Ginoo. Di ba? Naapod? Naapod, di ba? Kaya dili pwede ihatag sa Ginoo tanan. Mo spoiled ka. In fact, kung material ang atong basis of the goodness of God, kano sa gud ta matagbaw? Kano sa gud ta matagbaw? Kano sa ba matagbaw ang tao? Dili man ta matagbaw jud. Bagong cellphone na ay daan nga cellphone, bago na pong cellphone na ay daghan kayong bag, palit na po bagong bag kay bago jud ni karon sapatos. Di jud ta matagbaw. But there is joy in contentment. Amen? Kung unsay imong nadawat, pasalamati ang Ginoo. There is joy in fulfillment, satisfaction, and completion. Kung unsay imong nakaon, pasalamati ang Ginoo. We were talking of Pastor Winsel karong January 2, kay pohon nami adtuan sa dagat. Unsay imong dalhon, unsay imong dalhon. Naiingon na siya nga, bulad na lang.
Pwede bulad atong dalhon. Kay napulo na kaham ang naa dito sa freezer. Hindi naman siya mukha og ham. Ham nga, dili naman siya mukha og ham nga pork. Chicken pwede. Kung napa mo chicken dito sa inyo, ihatag sa iya, balihog. Kay makuan ko nga, napuno naman burag ang among freezer, napuno na. Nabaga na tulo ka tuig dito ka ham. Sorry. Nalagay, tulo ka tuig na dito nga ham, wa pa nakuha. Pero mga tutag dagat, pwede bulad na atong dalhon. Kay grabe na natong kinaon. But thank God there is contentment. Kaysa mga material things, di yun ta matagbaw. But in our hearts, pwede ta matagbaw. There is joy of sharing. Kay this December, the church have shared our gifts to the pastor. Palakpakan na ito ang Ginoo, be. Hallelujah. Ako lang ding balikon in behalf of the pastors. Thank you very much for your prayers and support to the pastors. Dili lang kami. Katong mga pastors sa baryo, katong mga retired pastors, kabalo ang Ginoo unsa ang inyong gihimo through the leadership sa atong council, sa atong leaders. The joy of sharing, dili nimo kabayran. Second, the joy of sharing. Naging adlaw bago lang si Chairman Ma'am Susan dito sa Kidapawan. Nahabol pa. Dito sa bukid sa Kidapawan, ulan-ulan to, kauban sa mek. Na mga bata, gitagaan pagkaon, gitagaan og mga loot bags, gitagaan pod og mga books. Mao ni ang tinuod nga joy. Amen? And because we are able to share, gi-bless dahil ta sa Ginoo. Amen? Kaya ni-share man ta sa ato ba, gi-bless dahil ka. Kung wala ka ka-share, wala ka gi-bless. Amen? Unsa pa? Kanya ang pinakakuyaw, the joy of the children sa Christmas play. Palakpakan natin mga bata. Nandito yung dalawang bata. Ayan, nandyan sila. Salamat sa inyo. Thank you very much, children. Thank you, Teacher Ann. Parting daghanan tao. Katong December 24 nga atong simba, perting daghanan tao kung wala mo diri. Puno burag anniversary. Puno jud. I did not expect it nga maingon ato. Siyempre, naingon si doktor, kung naaga niyang bata, tuwa jud ang lula, lulo, auntie, kuya, silingan, lagi to, nagidala tanan. Naidaghang mga nawong nga, wala ko kayo kaila. Kaning bata jud, makadala jud ni. Ato na lang himuon pirmi, be? Itong himuon pirmi. Murag naanak na ba kasayon, Teacher Ann, no? Murag naanak na ba kasayon? Pero thank God. Itong palakpakan, Teacher Ann, Teacher John, Brother Aldo. There's joy because Christmas is for the children. And there is joy when we give them time sa ilang pagdula diri. Kung sa gani meaning jud sa ilang dula. Praise the Lord our God. Last, we give thanks to God for His love. What is the love of God? Matud pa sa awit, the way that He loves is as fair as the day that blesses my way with light. The way that He loves is as soft as the breeze, caressing the trees at night. So tender, precious is He, contented with Jesus I'll be. The way that He loves is a thrilling because His love reaches even me. Reaches even me. Because of that love, our response to God is to love Him with all of our heart, soul, mind, and strength. Because of the love of God, nga atong nabati, kung sa atong response, the love of God and for God as one household of faith, we come in praise and thanksgiving. So are you ready to give thanks to the Lord? Are you ready to praise the Lord our God? Dili man uso karon ang mga prutas, but there are many ways of expressing our thanksgiving here in the church or in your home. Why? All of us have received the blessing of the Lord. Finally, remember this post. This Advent and Christmas season, our prayer is our family will be revived in our spirituality. And thank God we can commit today, as we end the year, to give thanks to the Lord
and to live in thanksgiving. Just like ingon si Joshua, ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. In English, but as for me and my house, we serve the Lord. Let's give praise to the Lord our God for His goodness, mercy, and grace in 2024. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Praise the Lord our God. Amen. Tawag sa paghalad. Sa tanang panahon, aduna gayud kitay pasalamatan sa Dios. Sa kanunay aduna gayud angay sa ulogon kay ang Ginoo maayo og matinud-anon. Ang Dios wala gayud mohunong sa paghatag kanato busa atong isaulog ang iyang pagkamatinumanon. Sa dakong pagpasalamat, ihatag nato sa Dios ang angay niyang gikan kanato. Hinaot nga ang atong tubag sa kaayo ug gugma sa Dios makapaghimaya kaniya ilabi na pinaagi sa atong kinabuhi ug paningkamot. Maghatag kita uban sa kalipay sa atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Atong andamon ang atong manghalad ug pasalamat. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us as we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us,
we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. God with us, Emmanuel has come. Hallelujah. Binuhat na tanan, sa langit yuta ingon man, daingon na ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Magampota, Ginoo dawata kining mga halad o mga ikapulo nga naa nimong balay alampuanan. Hatagi kini mga tao nga naghatag kini ning tanan og magamit kini sa imong mga buluhaton ni ining simbahan. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Litanya sa pagpasalamat. Magpasalamat kita sa Dios nga atong amahan sa tanan, niyang mga gasa nga walay bayad nga gihatag kanato. Salamat kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanan nga mga mapaong nga arunon sa kinabuhi sa imong mga anak nga nagapadayag sa dagway ni Kristo. Salamat kami, Ginoo. Para sa atong inadlaw-adlaw nga pagkaon ug ilimnon ato mga panimalay ug pamilya ug nga ato mga higala. Salamat kami kanimo, Ginoo. Alang sa hunahuna ug mga kasing-kasing sa pagigugma ug sa mga kamot nga pag-alagad. Salamat kami kanimo, Ginoo. Alang sa himsog ug kusog sa pagtrabaho ug kalingawan ug pagpahulay. Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo. Para sa kaisog ug kusog sa pagmantala sa pagpulong sa Dios nga mapailubon sa matag-antos ug matinud-anon sa kalindanan. Pasalamat kami kanimo, Ginoo. Labaw sa tanan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa kadaghan mga kaluoy ug mga saad nga gihatag kanamo diha kang Kristo Hesus nga among Ginoo. Ang tuts, turan. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Salamat Lingling, Langlang, and Longlong, ang mga anak ni Pastor Lenny, nagtugtog ganina o nag-awit sa solo ganina. Salamat sa inyong pagduaw sa inyong inahan. Okay ra siya diri. Kami na bahala niya. Salamat sa kay manguli na po sila unyang gabi pasibo. Dalagon ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Daghan kitag pasalamatan sa Ginoo. Bukas ang atong ludhanan ni atong buot muduol sa pagdaig sa pagpasalamat sa kaayo sa Dios. Sa mag-aawit kita sa atong imno sa pagpamatuod. Kung sa imong ginabuhi may unos,
Pagpalandong nga mawala ang tanan, ipasatinag sang panalangin mo, ang kahibulungan buhat ni Jesus. Ihapa ang panalangin mo, sa tinag sa ibang tanan, dinagsan kay makita mo ang dakong kaluoy sa Ginoong Diyos. Kung sa mga dato may kaibog ka, palandunga ang bahandi kang Jesus. Dili sa salapi mapalit gayon, ang kabiling langit nung isaad niya. Ihaba ang panalangin mo, sa tinag sa ibang tanan, dinagsam kay makita mo ang dakong kaluoy sa Ginoong Diyos. Busa sa tanan nga kalisanan mo, dili ka malisang nagari siya. Ipasatinag sang panalangin mo, sa tanan nga panamubaligan ka. Ihapa ang panalangin mo, sa tinag sa ibang tanan, dinagsan kay makita mo ang dakong kaluoy sa Ginoong Diyos. Kung among ihapon o Ginoo, dili igo o dili namo Ginoo, maihap gayod ang daghang panalangin nga imong gihatag. Apan among paningkamutan nga maihap, aron makahuna-huna kami unsa kadaghan jud ang imong gihatag kanamo. Busa salamat ni ining tanan. Salamat imong gidawat ang among pagdayig, pagpamalandong ug ang among mga kinabuhi nga gihalad kanimo. Labi na sa imong mga anak nga nagluhod, Lord, nasayod ka sa ilang pagtugyan sa kinabuhi kanimo. Salamat sa imong pagpanalangin sa ilang mga gidala nga mga pagdaig ug pagpasalamat ug sa ilang mga hangyo. Lord, salamat imong gilig-on ang ilang kinabuhi aron padayon nga mga lagad kay imong gidungog na ang ilang tanang mga pangamuyo. Kaming tanan, salamat Ginoo nga nining katapusan sa Disyembre nin tuiga. Imong giusa kami sa among pamilya. Kay nakadawat kami sa paglaom, kalinaw, kalipay ug gugma gikan kanimo. Salamat nga amo pa jong mabuhong kining tanan karong Pasko, simana sa Pasko ug sa bag-ong tuig. Lord, panalangini kami sa padayon nga among fellowship karon, bisan pa sa Martes pohon, sa among iniusa nga pagsimba sa hapon. Ikaw, Lord, mag-usa ka namo sa pagsugat sa bag-ong tuig. O karon ang Dios nga magbubuhat manluluwas ug magsasangkap, diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya, matagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi, karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. May the Lord make his face shine upon
Glad tidings to you and your kin. Glad tidings of Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry